Kagandang araw sa inyong lahat mga mag-aaral. Ako, si Teacher Johan, ang lagi mong maasahan upang matuklasan ang bagong kaalaman sa Araling Panlipunan para sa ika-4 na baitang. Naiilarawan ang pagkakakilanlang heograpikal ng Pilipinas. Heograpiyang pisikal, klima, panahon, at anyong lupa, at anyong tubig. Sa ating nakaraang aralin ay napag-alaman mo ang kaugnayan ng lokasyon sa heograpiya ng Pilipinas. Ating balikan kung meron ka nga bang natutunan. Piliin ang check kung ang pahayag ay tungkol sa ugnayan ng lokasyon ng Pilipinas sa heograpiya nito. At X naman kung hindi. Una, ang heograpiya ay naglalarawan ng anyo ng mundo o daigdig at ng pamumuhay dito. Ito ba ay check o X? Kung check ang iyong sagot, tama ka. Ikalawa, ang heograpiyang lokasyon ay isang mahalagang sangkap ng isang bansa na makakaapekto sa pag-unlad ng ekonomiya, politika, at mga pulisiyang pangmilitar. Ito ba ay check o X? Kung check ang iyong sagot, tama ka. Ikatlo, ang heograpiya ang nagbibigay ng sariling katangian sa mga bansa at nagdudulot ng iba't ibang kapaligiran. Ito ba ay check o X? Kung check ang iyong sagot, tama ka. Ika-4, ang lokasyon ng Pilipinas ay maganda at estrahetikong daanan ng mga sasakyang pandagat at panghimpapawid kaya nagiging sentro ng kalakalan sa Pasipiko at Asya. Ito ba ay check o X? Kung check ang iyong sagot, tama ka. Ikalima, mahalaga at malaki ang bahaging ginagampanan ng Pilipinas sa pandaigdigang kaligtasan dahil sa estratehiyang lokasyon nito na angkop sa pagdedepensa laban sa pananalakay ng mga bansa sa silangan. Ito ba ay check o X? Kung check ang iyong sagot, tama ka. Magaling mga bata! Handa na nga kayo sa panibago nating aralin. 2 uri ng heograpiya ang ating pag-uusapan. Ang heograpiyang pisikal at ang heograpiyang pantao. Sa araw na ito, lubos nating pag-aaralan ang heograpiyang pisikal ng Pilipinas. Kaya naman, siguraduhin na ihanda na ang iyong self-learning module, ballpen, at papel. Tara na at sabay-sabay nating alamin ang heograpiya ng Pilipinas. Pero bago yan, atin munang awitin ang awit tungkol sa bansang Pilipinas. Bansang Pilipinas, klima ay tropikal, paligid ay tubig, mahabang baybayin. Ang heograpiya, yung lupa at tubig, yamang Pilipinas, daming tulong sa atin. Mayaman sa lupa, mayaman sa tubig, mga Pilipino, yaman din ay tayo.
Ang heograpiya. Ang heografiya o geography sa Ingles ay nagmula sa wikang Griego na heographia. Ang geo ay nangangahulugang mundo o daigdig at ang graphia naman ay paglalarawan. Kaya ang literal na kahulugan nito ay paglalarawan ng daigdig. Dalawang sangay ng heograpiya. Una, heograpiyang pisikal. Ito ay mas nakatuon sa pag-aaral ng iba't ibang pisikal na katangian ng daigdig. Dito pumapasok ang pag-aaral ng kalupaan, karagatan o katubigan, klima, at iba pang may kinalaman sa pisikal na anyo ng daigdig. Ikalawa, heograpiyang pantao. Ito ay mas nakatuon sa pagsusuri sa distribusyon at sa ugnayan ng mga tao at kultura sa daigdig. Pinag-aaralan dito ang mga epekto dulot ng tao sa kapaligiran kung saan siya nakatira. Pinag-aaralan din ng isang human geographer ang mga politikal, panlipunan at pang-ekonomiyang sistema ng iba't ibang bahagi ng mundo. Kasama sa kanilang inaaral ang relihiyon, uri ng gobyerno at mga kasunduang pangkalakalan sa pagitna ng mga bansa. Sa bahaging ito ay mauunawaan mo kung paano nakakaapekto ang pisikal na katangian ng Pilipinas sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Heograpiyang pisikal ng Pilipinas. Klima at panahon. Klima. Ito ay pangkahalatang kalagayan ng atmosfera sa isang lugar sa mahabang panahon. Ang panahon naman ay ang kondisyon ng atmosfera sa isang lugar sa loob ng ilang oras. Upang malaman ang klima ng isang lugar o bansa, mahalagang matukoy ang lokasyon, topografiya, o paglalarawan ng katangian ng isang lugar, hangin at katubigan nito. Pag-aralan mo ang chart at globo. Ano ang ipinahihiwatig nito? Ang nasa mababang latitude ay tinatawag na rehiyong tropikal. Sa rehiyong ito, nakakaranas sila ng matinding init at sikat ng araw dahil direkta itong nasisikatan ng araw. Alam niyo ba na ang klimang ito ay may dalawang uri? Tag-ulan at tag-init. Ganito ang mga nararanasan ng mga lugar na kabilang sa mga mabababang latitude katulad na lamang ng Pilipinas. Ang klima ng bansa ay nakabatay sa kinalalagyan nito sa mundo. Ang Pilipinas ay malapit sa Ecuador at nasa mababang latitude, kaya tropikal ang klima dito. Mga salik na nakakaapekto sa klima. Una, temperatura. Ito ay tumutukoy sa mga nararanasang init o lamig ng isang lugar. Alam ba ninyo na may katamtamang klima ang Pilipinas sapagkat nararanasan sa bansa ang hindi gaanong mainit at malamig. Ngunit dahil sa climate change ay nalalagpasan ang pinakamataas na temperatura sa panahon ng tag-init. Altitude o taas ng lugar. Ang kataasan ng lugar o altitude ay dahilan kung bakit mas malamig ang mga lugar na mataas ang kinaroroonan. Direksyon ng hangin. Ang paiba-ibang direksyon ng hangin kung saan mainit o malamig ang lugar ay tinatawag na monsoon.
Mayroon tayong dalawang uri ng hanging monsoon. Una na riyan ang hanging amihan o northeast monsoon. Ang hanging ito ay nagmumula sa hilagang silangang bahagi ng Pilipinas. Nararamdaman ito mula buwan ng Nobyembre hanggang Marso. Hanging habagat o southeast monsoon. Ang hanging ito ay nagmumula sa timog kanluran ng Pilipinas. Nararamdaman ito mula buwan ng Mayo hanggang Setyembre. Nagdadala ito ng malakas na pagulan sa bansa. Katubigan. May epekto rin ang malalaking katubigan sa klima ng isang lugar. Dami ng ulan. Ang dami ng ulan ay isa ring salik na may kinalaman sa klima ng ating bansa. Nakabatay sa dami ng ulang tinatanggap sa isang lugar ang uri ng klimang nararanasan. Heograpiyang pisikal. Anyong lupa. Ang anyong lupa o pisikal na katangian ay kadalasang nagkakaroon ng kahulugan sa kanyang anyo sa ibabaw at lokasyon ng tanawin. Mga anyong lupa na matatagpuan sa Pilipinas. Una na riyan ang kapatagan. Ito ay malawak na lupaing patag at mataba. Angkop ang kapatagan sa pagtatanim ng palay, gulay, at mais. Isa sa halimbawa ng kapatagan ay ang kapatagan ng Gitnang Luzon. Bundok. Ito ang pinakamataas na anyong lupa. Isa sa halimbawa ay ang Bundok Apo na matatagpuan sa rehiyon ng Davao. Burol. Isang mataas na lupa, ngunit mas mababa sa bundok. Pabilog ang hugis ng itaas nito. Isa sa halimbawa ay ang Chocolate Hills na matatagpuan sa Carmen, Bohol. Talampas. Mataas na bahaging lupa, ngunit patag ang ibabaw. Ang lungsod ng Baguio sa Benguet na matatagpuan sa gawing hilaga ng Luzon ang pinakatanyag na talampas sa bansa. Bulkan. Isang mataas na anyong lupa na may bunganga sa tuktok nito. Minsan, nagiging aktibo ang bulkan at ito ay pumuputok, nagbubuga ito ng kumukulong putik, abo, at malalaking bato. Ang Bulkang Mayon ang pinakatanyag na bulkan sa Pilipinas na matatagpuan sa Legazpi, Albay. Lambak. Patag na lupa sa pagitan ng bundok. Ang lambak ng Cagayan sa Hilagang Luzon ay isang halimbawa nito. Ito ay binubuo ng mga lalawigan ng Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya at Quirino. Ito ay nasa pagitan ng bundok Sierra Madre sa baybay ng Karagatang Pasipiko at bundok Cordillera sa kanluran. Heograpiyang pisikal. Anyong tubig. Ang anyong tubig ay kahit anumang makahulugang pag-ipon ng tubig sa isang lugar. Ang Pilipinas ay isang bansang insular, kung kaya napaliligiran ito ng iba't ibang anyong tubig. Una na riyan ang karagatan. Pinakamalalim, pinakamalawak at pinakamalaki sa lahat ng anyong tubig. Halimbawa, Karagatang Pasipiko. Dagat. Bahagi ng karagatan, mas maliit ang tubig dito
kaysa sa karagatan. Halimbawa na lamang ay ang dagat Celebes. Look. Isang bahagi ng dagat na nakapaloob sa baybayin nito. Halimbawa ay ang Look ng Maynila. Kipot. Isang makipot na anyong tubig na nagdurugtong sa dalawang malalaking anyong tubig. Halimbawa, kipot ng San Juanico. Channel. Nagdurugtong sa dalawang malalaking katawan ng tubig na kalimitang dinaraanan ng barko. Halimbawa, Bashi Channel. Golpo. Tulad ng Look na halos naliligid din ng lupa, ito ay bahagi rin ng karagatan na karaniwang nasa bukana ng dagat. Halimbawa na lamang ay ang Gulpo ng Lingayen. Ilog. Mahaba at palikulikong anyong tubig na tumutuloy sa dagat. Hindi maalat ang tubig dito. Halimbawa na lang ay ang Ilog Cagayan. Lawa. Ito ay anyong tubig na halos na paliligiran ng lupa. Halimbawa, ang lawa ng Taal. Talon. Ito ay tubig na umaagos mula sa mataas na lugar tulad ng bundok. Halimbawa na lamang ay ang talon ng Maria Cristina. Ang likas na yaman ay mga bagay na nagmula sa kalikasan, tulad ng lupa, kabundukan, kagubatan, mga katubigan, at depositong mineral na nagbibigay pangunahing pangangailangan ng mga tao. Kaya dapat natin itong pangalagaan. Ola, letra, karambola. Ayusin ang mga ginulong letra upang makuha mo ang tinutukoy na sagot. Una, ito ay nakatuon sa pag-aaral ng iba't ibang pisikal na katangian ng daigdig. Tama! Ito ay heograpiyang pisikal. Ikalawa, nararanasan ang iba't ibang blank dahil sa kinalalagyan nito sa mundo. Tama! Ito ay klima. Ikatlo, dahil ang Pilipinas ay malapit sa Ecuador at nasa mababang blank, kaya tropikal ang klimang nararanasan sa bansang ito. Tama! Ito ay altitude. Ikaapat, ang Rehiyon 3 ay tinatawag na kapatagan ng Gitnang Luzon dahil ito ang pinakamalawak na blank sa buong bansa. Tama! Kapatagan. Ikalima, ang blank ay tumutukoy sa nararanasang init o lamig sa isang lugar. Tama, ito ay temperatura.
Basahing mabuti ang katanungan. Piliin at isulat ang titik ng tamang sagot sa iyong sagutang papel. Una, alin sa mga sumusunod ang naglalarawan sa klima ng Pilipinas? A. Basa, tuyo, at mahalumigmig. B. Taglagas. C. Tagsibol at malamig. At D. Taglamig. Ikalawa, bakit nakararanas ng malamig na klima sa bansa? A. Dahil dinadaanan ito ng bagyo. B. Dahil napaliligiran ito ng mga bahaging tubig. C. Dahil mabundok dito. O D. Dahil nasa mababang latitude ito. Ikatlo, nasa mababang latitude ang Pilipinas, kaya blank ang sikat ng araw na natatanggap nito. A. Palihis. B. Direkta. C. Paikot. O D. Pababa. Ikaapat, alin sa mga sumusunod ang dahilan bakit nakararanas ng iba't ibang klima ang Pilipinas? A. Dahil sa kinalalagyan nito sa mundo. B. Dahil sa mabundok itong bansa. C. Dahil sa iba't ibang salik tulad ng temperatura, taas ng lugar, galaw ng hangin, at dami ng ulan. O letrang D, dahil sa napaliligiran ito ng mga bansa. Ikalima, ang Pilipinas ay napapaligiran ng mga pangunahing anyong tubig gaya ng karagatan, dagat, gulpo, channel, at kipot dahil ang bansa natin ay isang blank. A. Malaking kontinente. B. Napapaligiran ng mga malalaking bansa. C. Kapuluan. O letrang D, lahat ng nabanggit. Lagi mong tatandaan ang ating natalakay upang iyong lubos na maintindihan o maunawaan ang heograpiyang pisikal ng Pilipinas. At para sa inyong takdang aralin, gumuhit o gumawa ng poster na naglalarawan ng iyong kapaligiran. Ipakita ang mga anyong lupa at anyong tubig, klima at panahon. Iguhit mo din ang iyong sarili dito. Gawin ito sa iyong sagutang papel. Hanggang sa muli mga grade 4, ako si Teacher Johan na nagsasabing sa Araling Panlipunan ay marami kang matutuklasan. Paalam!